So, yun. Welcome back guys. Welcome back ulit dito sa aking GNS3 project. Ang papakita ko sa inyo guys is about pa rin naman dito sa Windows Server. So guys, itong papakita ko based lang to sa pagkakaintindi ko. Okay, so pwedeng may mali or pwedeng kayong may kulang or pwedeng may kulang na pwedeng nyo idagdag sa mga veterano na rito, okay? So ito kasi yung setup before, bago to, nagdagdag kasi ako dito ng domain controller, server. So bago yan, di ba lahat ng resources dito kinukuha ng mga PC na to? Dito nila kinukuha, di ba? Mga resources. Yung pang-login nila, dito rin nila kinukuha. Diba? So, ngayon pag si production user nag-login dito sa PC na to, so didiretso niya yan dito sa ating Windows Server, diba? Then si Windows Server, i-check niya yung username, password, i-authenticate niya, and then pagka tama, edi makakalogin successfully si production PC. Okay? So ganun yung yung standard setup natin. Okay? Kasi wala tayong server dito before eh. Ngayon, pag nag-down to si Windows Server or yung link na to, okay, wala na tayong connection dito sa Windows Server. So, pero makakalogin pa rin naman to. Okay, makakalogin pa rin naman to kasi meron siyang cache, pero parang may oras lang yun. Next time na mag-login siya, hindi na siya makakalogin. Sasabihin, parang yung domain controller is unable to contact or down. Ganun. So, hindi niya na rin magagamit yung PC. Pag ito down din, syempre yung mga resources hindi na ma-access itong mga PC dito na naka-join sa domain. Ngayon, nagdagdag ako ng panibagong server. Ito. Same lang sila nito. Domain controller din. Pero ito, read-only domain controller. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-edit, hindi ka pwedeng gumawa ng mga changes dito. Dito lang yan sa may Windows Server natin sa HQ kasi ito yung ating writable domain controller. Okay? So, ano mga bang purpose nitong read-only domain controller natin kung bawal nga kung hindi nga tayo pwede gumawa ng changes dito? So, itong domain controller natin, meron siyang copy ng halimbawa Active Directory, DNS, Group Policy, meron siyang copy nun galing dito sa Windows Server na tinatawag is replication. So, itong Windows Server na to, meron siyang replica na pinapasa dito sa domain, read-only domain controller, dito sa site B. Ganito, si production user nag-login, since ang DNS settings na nito ni production PC is nakapoint na dito kay read-only domain controller, okay? Nakapoint na doon, so pag nag-login si production user, didiretso siya rito kay read-only domain controller. Okay? So, check niya kung meron siyang copy ng password ni production user. Pag meron, forward niya ulit dun kay production PC, makakalogin successfully si production PC. Pero kung wala, forward niya kay HQ, then si HQ, check niya ulit kung tama, authenticate niya, forward niya ulit kay RODC dito sa branch B, site B, and then yung password and then po-forward niya kay production PC, and then pag nakalogin si production user successfully, si read-only domain controller, isi-save niya yung password na yon ni production user sa kanya para next time na si production PC mag-login, punta kay domain controller, any read-only domain controller, pagka check ni read-only domain controller, meron siya kopya ng password ni production user, forward niya na lang kay production user, and then log in successfully si production user. So, hindi na siya lumabas dito sa wide area network natin. At papunta dito sa primary domain controller natin. So, di ba, nakalist tayo ng bandwidth dito sa ating one link, sa ating wide area connection. So meron silang internal makakapag-login si production PC locally. So tapos ngayon si read-only domain controller, meron akong kinonfigure sa kanya na forwarders. Okay? Ito, mga public DNS yan. So ang niyan,
ang nangyari dyan, pag si PC nag-browse www.google.com, kunwari down to si domain controller natin na primary. So nag www.google.com si production PC, forward niya kay RODC yan, then hindi naman mariresolve ni RODC yung www.google.com internally, so ipo-forward niya yan dito sa mga public DNS na yan. So siyempre, since public yan, mariresolve na yan, and then forward niya ulit yan dito kay production PC. So ma-access na ni production user yung www.google.com. Okay, so pati yung mga group policy, mga DNS, is mag-work pa rin kahit wala tong domain controller natin. So nagkaroon tayo ng redundancy. Okay, so ang isa pang downside nito is yung file server natin na nandito, hindi siya mare-replicate dito sa read-only domain controller. So ibig sabihin, hindi pa rin ma-access ni production PC yung file server dito sa RODC kasi wala siyang replicate nun or replica. Pero gagawa natin ng paraan yon in the future. Gagawa ako dyan ng DFS replication. Pero papakita ko na yun sa inyo sa susunod. Ang gusto kong mangyari, i-login ko to si PC, production PC. I-login ko yung production user 1. Ito, production user 1. Type ko yung password. Yun, nakakalagin tayo. Punta ako ng internet. So, Blackpink. Ayan, nakikita na natin si Lisa, si Jenny, si Rosé, tsaka si Jisoo. Diba? Meron tayo internet. Puntahan natin yung command prompt. NSLOOKUP natin. Parang i-resolve natin from domain name to IP address yung www.google.com. So, ayan, nare-resolve natin. Diba? And then, ping natin si www.google.com. Napiping din, di ba? Okay, so working. So meron din tayong tawag dito, may GPO din na nagwo-work dito, pero hindi ko na muna ipapakita. So puntahan lang natin to, may computer. Ayan, di ba makikita nyo, production folder na access ko, di ba? Kasi buhay si natin, si domain controller, buhay ito. Okay, so ayun, ida-down ko tong Windows Server na to. Tapos, dapat makakalagin pa rin yung PC natin. Tapos, makaka-internet at makakapag-resolve ng names. Okay, kasi meron tayong read-only domain controller. Okay, so i-down natin yung connection. So, yung tatlo. Suspend lang natin. Para madali ibalik. So, naka-suspend na. Puntahan ko si RODC, CMD, ipiping ko lang si primary domain controller. Ayun yung IP niya. So unreachable na siya. Ito yung IP niya, 10.11. Unreachable na siya. So dapat unreachable na siya, ibig sabihin down na siya, hindi na natin siya ma-reach. Pero dapat dito sa production PC natin makapag-login pa rin tayo. ABCD. So yun, nakakalagin pa rin tayo. Okay. So refresh natin. Okay. So hindi na natin ma-access to production folder. Kasi wala na, hindi na tayo makarating dito eh. Nandito yan eh. Dito naka-store yung shared folder na yan, di ba? Hindi na tayo makakarating dyan. So hindi na natin ma-access. Loading na siya oh. Di ba? Loading na siya. So, huwag na natin hintayin yan. Mag-command prompt tayo ulit. NSLOOKUP natin si hq.log. So, nare-resolve pa rin natin via read-only domain controller. So, NSLOOKUP www.google.com. Pero, nare-resolve pa rin natin. So, napiping naman natin. So, ibig sabihin, may internet pa rin tayo niyan. So, refresh lang. O, di ba?
may internet pa rin tayo. So wait lang natin tong ano, o hindi, gawin natin. Log off natin. Tapos saka natin i-login ulit. Production, user1 at hq.log. Tapos yung password, so dapat makalagin tayo. Yun o, nakakalagin pa rin tayo. Ang saya nito. Ayun o, could not recollect all drives. So yan yung shared folder natin. So X yan o, X na yan. Pero meron pa rin tayong internet. Kahit down na. Ayun o, down na yan guys. So suspended na yan. Wala nang communication. Hindi na mapping na itong site B yan. Itong domain controller natin. Diba? So, lockping ulit. Siyempre, favorite. Yun o. Accessible pa rin. So, nagbagal yun. Ayan na si Lisa. Ayan na si Jenny. Ayan na si Jose. Ayan na si Jisoo. Diba? So, NS lookup. Diba? So, yun guys. Summary ulit. Wrap up lang tayo. Itong RODC na to, Read Only Domain Controller, is replica siya itong Windows, itong primary domain controller natin. Okay? Replica siya, pero read only lang siya. Wala kang changes na pwedeng gawin dito. Magagawa mo lang yung changes dito sa ating writable domain controller. Okay, so ngayon, itong si read only domain controller, kinakash niya yung mga password. Halimbawa, ito, yung production user or itong finance user. Kinakash niya yung mga password niyan sa kanya locally para just in case mag-down itong HQ dito, makaka-login pa rin yung mga PC dito sa site B, and then makaka-access pa rin sila ng internet kung okay pa rin tong wide area network natin na connection. Okay, so isa pang magandang ano rito, syempre since read only lang to, kahit katarantaduhin to or pudin to, nakawin, wala silang magagawa dito kasi hindi nila ito mabago. Yung mga user account, hindi nila makapalitan ng password yan. And then, ang downside lang, syempre yung shared folder kasi nandito, hindi kasi nare-replicate yan dito sa read-only domain controller. So, next time, gagawa ako ng DFS. Pero isa pa, login tayo. Isa pang login. Ito naman si production user 2. Nakalagin pa rin, di ba? Pero yung shared folder, wala na. Wala na. Okay, so yun lang guys. Para hindi mahaba yung video. Maraming salamat.